Humarap at sumagot na po si General Torre, Nicolas Torre. Ngayon ay General Manager ng Metro Manila Development Authority na hindi demotion yung kanyang posisyon. Kahit si Chairman, ang Chairman ng MMDA ay nagsalita ring actually promotion lalo na pagsasalary. Kasi ang salary grade pala 29 lang sa PNP Director General, 30 sa salary grade 30 sa General Manager ng MMDA. Kasi undersecretary yan eh. So, mahigit na 300,000 ang sweldo nyo kung hindi ako nagkakamali. So, mas malaki pa sa PNP chief. Ganun pala. Yung responsibilidad naman eh, halos hindi ho nagkakalayo. Ito yung sagot ni General Torres sa isong yan. Gaya na sabi ko, di ba? At the end of the day, the coach is always the one na masusunod, di ba? This is the government is a very, very big machinery. Isang malaking bürokrasya yung gobyerno. At ating presidente ang nasusunod yan, especially sa mga direct presidential appointees. Chairman, ako, si assistant chairman, iba pang mga direct presidential appointees dyan. Hindi naman araw-araw nasabihin ng presidente na ito ang posisyon na isa, itong posisyon na isa, mababa, mataas. Wala tayong pag-iisip. Wala akong iniisip na ganun. So, this is an opportunity to serve. This is an opportunity to perform in another capacity. So, I took it. Galing, ano? Napaka-professional lang sagot ni, no? Ng PNP chief tsaka ng Ayan o, yung chairman. I think equal lang sila or mas mataas pa. Mas mataas pa. So, yes. So, kung titingnan mo yung salary grade, it's a promotion. Kasi from 29 lang 30. In terms of responsibility naman, although PNP is a big organization and nationwide, in terms of importance, I don't think nagkakalayo. Dahil alam naman natin na ang NCR Center ng Commerce. So ayan, totoo naman yan. Yung salary grade, mas mataas pa pala yung pagiging general manager. So, sa salary daw ho, ay nag-increase pa. Ibig sabihin, mas mataas pa kaysa yung sweldo ng PNP chief. Pero ang issue rito, napaka-professional talaga ni General Torre. Sa kanya kung anong trabaho, ipagkakalob sa kanya ng Pangulo, kanyang tinatanggap, at kanyang ginagawa ito. Walang demotion, walang kung ano. Ang importante, pinagtiwalaan ng Pangulo at kaya mong gawin ang trabaho. Yan ang dapat. Meron kasi mga tao na binigyan na ng trabaho, nagre-reklamo pa. Pag wala naman trabaho at hindi nakakuha sa gobyerno, nagiging opposition pa. Meron ganun eh. Ay si General Torres, sa kabila po ng ginawa na naging performance nito na siya biglang tinanggal sa PNP. Minsan hindi naman siya nagreklamo eh. Sabi niya, naghihintay lang ako kung anong gagawin ng presidente sa akin. Ang Pangulo ang siyang merong kapangyarihan. After ilang buwan na siya nagpahinga, inappoint siyang general manager, tinanggap niya. Ngayon, ang laki pala ng trabaho. Sabi ni Chairman, 70 to 80% ng trabaho ng MMDA, Metro Manila Development Authority, ay pangungunahan pangangasiwaan ng general manager. Walang iba kundi si General Torre. Dieter, ganun po yun. So, traffic, flooding, pagbaha sa Metro Manila, pagdisiplina, at marami pa na trabaho. Hindi biro. Kasi nga ang Metro Manila ay napakalaki. Napakaraming tao. Nandito ang sentro ng gobyerno, sentro ng pribadong sektor, at pag may mga nangyayari sa labas ng Metro Manila, ang MMDA ay kasama rin sa mga tumutulong, lalo na pagdating sa kalamidad. So yung pagtanggap ni General Torre ng posisyong ito ay nagpapakita lang na siya ay isang professional na tao at pulis. Dahil hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagreklamo na siya tanggalin as PNP chief. Hindi siya nagreklamo na ilang buwan siyang floating. Ngayon na napwesto na, kanyang hinarap, tinanggap at kanyang pinasasalamatan bilang respeto sa ating Pangulo. Yan dapat, ganyan dapat ang opisyal. Hindi yung mapaghanap, hindi yung pagka nag-ambisyon ng posisyon at hindi nabigay, pupunta sa oposisyon, babanatan ng gobyerno. Pag tinanggal o na-demote ang dating, aalis sa gobyerno, babanatan ng gobyerno. Di ba? Ganun po yung galaw ng mga anti-Marcos eh. Di ba? Yung mga may ingay na anti-Marcos, yan yung tumakbo sa politika na talo. O hindi kasalanan ng Pangulong Marcos yan.
Ayaw ng taong bayan sa kanila eh. Yung iba naman umasa na sila i-appoint, magkakaroon ng trabaho sa gobyerno, hindi nangyari. Kaya sila nag-iingay. So, desperadong galaw nung ilang mga politiko, abogadong bumabanat sa gobyerno. Bakit hindi nyo gayanin si General Torre? Kung tutuusin, napakalaki po ng nagampanan niya at ginawa niya sa pagkakahuli kay Kibuloy at kay Duterte na isang napakalaking record dyan ng PNP at ng gobyerno. Under President Marcos, siya lang ang nakagawa niya nan. Na ipahuli dahil mayroong warrant of arrest ang dating Pangulo. Ganon. Yung magkaibigan, taga Davao, parehong na inakulong dahil mayroong warrant of arrest. Si Torre ang nagpatupad niya. Nagbuwis ng buhay, binuwis ang karera sa posisyon, pero nagtagumpay siya. Mula sa pagiging one-star general, si Torre naging major general. Pagkatapos ng major general, on the spot ginawang 4-star general, PNP chief. So grabe yung accomplishment niya. Oh. Pero napakaganda ng trabaho as PNP chief. Nang ilang buwan lang, tinanggal siya. Walang reklamo. Ngayon, general manager na. Kaya ngayon, yung mga pasaway sa Metro Manila, humanda na kayo. Si Torre na yung kakaharapin nyo. Yung siga-sigang barangay official, yung mga sindikato sa mga double parking, illegal parking, at iba pang sindikato sa Metro Manila. Wah, peace and order, sakop ng Metro Manila Development Authority. May paglalagyan kayo. Hindi nyo pwede nilagyan niya si Torre. O takutin nyo. Naku, dating Pangulo nga, nasiga-siga ang dating, hindi natakot, hindi niya kinatakutan eh. Kayo pa. Yung kampo nga ni Kibuloy, nilusob ni Torre. Private group yun. Malaking compound sa Davao. Pinasok niya hanggang sa ilalim ng lupa. Yan si Torre. Eh di lalo na ngayon, Metro Manila. Kaya nga tama yung ginawa ng MMDA chairman. Ibinigay ang 70 to 80% na trabaho ng MMDA sa kamay ni General Torre. Pagdisiplina, kalinisan, kaayusan ng Mega Manila. Pero kaya tinatalakay ko ito, magtatagumpay lang po si General Torre as General Manager ng Metro Manila Development Authority sa suporta rin ng taong bayan. Kaya kayong mga nandito sa Metro Manila, na tayo po ay more or less mga 25 million na rito, at yung mga papunta ng Metro Manila, sumunod tayo sa mga regulasyon at batas. Dahil kung hindi, anong klaseng tao ka naman? Pati yung mga rally na wala sa lugar, hindi yun papayagan ni Torre. Yung obstruction of traffic obstruction at kung ano-ano pa, hindi yan papayagan. Kahit mga negosyante, tatamaan dyan, maniwala kayo. Meron kasing political will si Torre. Ang atin lang aabangan dito, yung bang mga mayor ay 100% susuporta kay General Torre. Kasi yung mga mayor may pinapaboran yan na politiko at mga negosyante. Kaya kahit illegal ang ginagawa ng negosyante, pinapaboran ng mayor. Hindi naman papayagan ni Torre. Kaya ang ating aasahan, huwag naman sana mangyari. Pero may posibilidad na mangyari. Ang makakabangga ni General Torre, hindi yung kanyang chairman, hindi yung kung sino, ang kanyang pwedeng makabangga ay yung ilang mayor na magiging pasaway. At kukonsente ng illegal, hindi yan papayagan ni General Torre. Kaabang-abang, hindi ba? Mabuhay ka, General. Good luck. Congratulations. Ikaw ay isang professional. Walang sama ng loob. Trabaho lang. Yan ang kailangan natin. Kaya kayo mga anti-Marcos na walang ginawa kung hindi mang-intriga at manggulo. Dahil wala lang kayo sa posisyon. Malayong-malayo kayo sa pagkatao ni General Torre na inyong kinasusuklaman. Ngayon nasa pwesto na naman.